Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Bago tayo magsimula, balikan muna natin o silipin muna natin itong ating satellite image para makita ito pong 4 na bagyong nakaapekto at posibleng makaapekto sa ating bansa. Unang-una, yung pong mas malayo, ang dating bagyong Marce. Yan po ay pahina na rin at tuluyan na pong malulusaw at wala na pong direktang epekto sa ating bansa. Sa kasalukuyan naman, ito pong bagyong Nika ay nandito na sa may West Philippine Sea. Kakalabas lamang po niyan via Ilocos Sur. Ito naman pong mas malapit o nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at malapit sa ating boundary line ang posibleng tawaging bagyong Ophel. If makapasok yan bukas sa ating Area of Responsibility. Ito namang mas malayo, ang bagyong may international name na Manny. Yan po ay isang tropical storm at yan po ay matagal nang nakatambay dito po sa general area na ito. Posible po yung sumunod dito sa posible nating tawaging bagyong Ophel sa susunod na linggo. Unahin muna natin itong bagyong Nika na may international name na Toraji. Dahil nga sa interaksyon niya sa ating landmass o kalupaan, bahagya pong humina ang bagyong Nika. Sa kasalukuyan, ito po ay nasa tropical or nasa severe tropical storm category po ng Pag-asa na may lakas na hangin na umaabot sa halos 110 km per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umaabot sa halos 185 km per hour. Kakalabas lamang po niyan o kakare-emerge lamang po niyan dito sa may West Philippine Sea via Ilocos Sur area. Ito po ay patuloy na kumikilos pahilagang kanluran o northwest sa bilis na 20 km per hour palayo sa ating landmass o kalupaan. Pero sa kasalukuyan, sumasabit pa rin po yung kanyang bulto ng mga kaulapan at mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Northern Luzon at ilang bahagi ng Central Luzon. Dahil dyan bahagya pong nabawasan yung ating mga pag-ulan. Ayon sa Pag-asa, meron pa rin po tayong mga posibleng heavy at kung minsan intense rains dito po sa general area ng Ilocos Norte, Apayao, kasama na po dyan ang Cagayan, maging dito sa Babuyan at Calayan, Group of Islands. Kasama na rin po dyan ang area ng Abra, Kalinga, Mountain Province, Ilocos Sur, La Union, Benguet, kasama na po dyan ang Ifugao, maging dito sa ilang areas ng Isabela. Significantly, nabawasan na rin po yung ating mga pag-ulan dito sa itaas na bahagi ng Central Luzon. Meron lang tayong mga posibleng moderate at kung minsan heavy rains dito po sa ilang areas ng Quirino, Aurora, kasama na po dyan itong Nueva Vizcaya, Pangasinan, kasama na rin po dyan ang Tarlac at Nueva Ecija area. Kasabay po ng unti-unting paglayo pa ng bagyong Nika sa ating landmass or kalupaan, mas mababawasan pa po yung ating mga pag-ulan bukas ng umaga hanggang bukas ng hapon. So narito po ang pinakauling track ng Pag-asa para sa bagyong Nika. Bahagya nga po itong humina sa severe tropical storm category at patuloy po itong kikilos pa northwestward patungo dito sa ating boundary line. At maaaring bukas ng umaga or hapon, yan po ay makalabas na sa ating Philippine Area of Responsibility. Sumasabit pa rin po yung kanyang sirkulasyon at mga pag-ulan na may kasamang pabugso-bugsong hangin sa ilang areas ng Hilagang Luzon at maging dito sa itaas na bahagi ng Central Luzon. Kasama na rin po dyan ang malaking bahagi ng extreme Northern Luzon. Pero again, gaya nga ng nabanggit natin kanina, kasabay po ng unti-unting paglayo ng bagyong Nika, kasama rin po niyan lalayo yung ating mga kaulapan at mga pag-ulan na maaaring idulot nito. If sa tanghali pa po makalabas ng ating PAR ang bagyong Nika, posible pong magsabay ang bagyong Nika at ang posibleng tawaging bagyong Ophel sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Maaari po tayong magkaroon ng dalawang sabay na bagyo sa ating PAR bukas ng umaga. Puntahan naman natin yan. So narito naman sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at malapit na sa ating boundary line ang posibleng tawaging bagyong Ophel. Ito po ay nasa tropical depression category ayon sa Pag-asa na may lakas na hangin na umabot sa 55 km per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa halos 70 km per hour. Ito po ay kumikilos pa west-northwest sa bilis na 20 km per hour. Sa kasalukuyan, nasa halos 300 km or less ang layo po nito sa ating mismong boundary line. So posibleng bukas early morning, yan po ay makapasok na sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at bibigyan po yan ng local name na Ophel. So narito po ang track ng JMA o Japan Meteorological Agency para dito sa posibleng tawaging bagyong Ophel. So maaaring bukas nga ng umaga, yan po ay nasa loob na ng ating Philippine Area of Responsibility. Posible po yung lumakas habang binabaybay ito pong East Philippine Sea. Yan po ay patungo dito po sa general direction na pinuntahan din ng bagyong Nika. Pero base dito, meron po itong possibility mas umakyat pa if nandito na sa eastern section ng Northern Luzon at patungo nga dito sa general direction ng Hilagang Luzon at extreme Northern Luzon or southern portion ng Taiwan. Again, meron nga tayong tinatawag na cone of probability o circle of uncertainty. Sa ngayon, medyo malawak pa po yan at meron pa rin po yung outliers na posibleng mas bumaba pa ang track o tatahaking direksyon nito pong posibleng tawaging bagyong Ophel.
Base dito, as early as Wednesday hanggang Thursday, yung kanyang trough o yung outer circulation nito ay posibleng sumapit na sa ilang parts ng ating bansa. Yan po ang general area ng Bicol Region at Eastern Visayas. Kasi yan po yung ating landmass na medyo naka-oscillate dito sa may East Philippine Sea. Yan po ay panglabas na kaulapan pa lamang o yung kanyang trough. Depende po sa ikikilos nitong posibleng tawaging bagyong Ophel if mag-recurve po ito pataas ng mas maaga. Pinaka-critical po natin sa paglapit nitong posibleng tawaging bagyong Ophel ay ang pagtumbok nito o ang pagdiretso dito po sa hilagang bahagi ng Luzon, posibleng sa darating na Thursday hanggang Friday. Sa ngayon, malayo pa po nito at magbabase po yung epekto nito sa lawak ng kanyang sirkulasyon at sa mga areas na maaaring lapitan o dikitan ng kanyang gitna or sentro. Samantalang dito naman sa kabilang dako na napakalayo pa sa ating Philippine Area of Responsibility Boundary Line, ang bagyong may international name na Manny. Ito po ay huling namataan ng Pag-asa sa layong 3,385 kilometers east ng southeastern portion ng Luzon, dyan po sa may area ng Bicol Region. Mabagal din po itong kumikilos sa 10 kilometers per hour at nasa tropical storm category na may lakas na hangin na nasa around 85 kilometers per hour, malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa halos 105 kilometers per hour. Narito po ang forecast track ng Japan Meteorological Agency para sa Tropical Storm Manny. Mabagal nga po itong kumikilos pa south-southwestward patungo dito sa general area ng Guam. At posibleng sa darating na Thursday, yan po ay makapasok na sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. If ever hindi po yan tuluyang humina or malusaw, yan po ay tatawaging bagyong Pepito. So habang papasok po at papalapit ang posibleng tawaging bagyong Pepito sa ating boundary line, posibleng nakadikit na po ang bagyong Ophel dito sa hilagang bahagi ng Luzon by that time. So may pagkakataon pong magsabay din ang dalawang bagyo na ito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, dahil malayo pa at babaybayin nga nito ang East Philippine Sea at magwawabol po yan dyan, posible pa po itong lumakas at marami pa pong posibleng magbago sa kanyang lakas at sa direksyon na pupuntahan. Pagamat napakalayo pa, babantayan din po natin ito dahil nga posibleng magkakasunod ang bagyong Nika, Ophel at ito pang ang posibleng tawaging bagyong Pepito. So bagamat nasa West Philippine Sea na, hindi pa po tapos ang posibleng epekto ng mga pagulan at posibleng malalakas na bugso ng hangin nito pong bagyong Nika dahil sumasabit pa rin po yan sa malaking bahagi ng hilagang Luzon. Kaya doble ingat pa rin po tayo sa mga posibleng epekto nito gaya ng mga flash floods, landslide at malawakang pagbaha. Kasabay po ng unti-unting paglayo nito pong bagyong Nika, meron naman po agad na kasunod dyan ang posibleng tawaging bagyong Ophel. Magpapahinga po muna tayo ng ilang araw at gamitin po natin yan sa paghahanda sa posibleng epekto naman o posibleng maging epekto ng pagdikit o paglapit nitong bagyong Ophel. Maliban dyan, may babantayan pa rin tayong kasunod nito ang posibleng tawaging bagyong Pepito. So abangan po natin ang magiging rigudon ng tatlong bagyong ito. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.